Alam nyo ba na mayroong mga mamahaling bato na kapag tinitingnan natin ay walang kwenta, na nakahalo sa mga bato na magkapari-parihas lang ang kulay nating makikita, sapagkat ito ay uncut pa, hindi pa ito napuputol. May mga sapphires, taphite o iba pang mga klasing uri ng brilyanting bato na uri ng mga kristal na hindi pa ito napuputol, na nakahalo sa mga buhangin, na kapag tinitigan natin ay walang kwenta. Pero ito pala ay valuable, mahal. Kapag ipinalaboratory natin, doon lang natin makikita. Kaya pag-uusapan natin itong mga ganitong klasing bato, no? Na posibleng nakita nyo na, no? Na magbibigay kayamanan para sa inyo. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong ibabahagi sa inyo ngayon. Tungkol po ito sa kayamanang hindi natin napapansin, no? Kasi bato. Ito ang ating pag-uusapan ngayon, no? Ang mga batong hindi halata na kayamanan. So pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters, no? Sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload, no? At paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Yusup Yamato, sa usaping puro kayamanan, no? Sa mga mahihilig lang ito sa mga treasures. Sa mga hindi po mahihilig, no, wag na lang po kayong mag-comments ng masama, pwede po kayong mag-skip. Okay? So tayo na naman po ay mayroon ngang itatopic sa inyo. First video natin ito sa 2025 at maganda po ang ating ibabahagi sa inyo ngayong topic. Tungkol po ito sa mga bato, no, na kayamanan na hindi natin napapansin na ito pala ay mahalaga, mahal, sobrang mahal kapag ating natagpuan, no? Hindi lang natin ito napapansin kasi pari-parihas ang itsura, no, ng mga bato kapag hindi pa naputol, no? Parihas na kristal pero may mga iba't ibang tawag sa mga kristal na pari-parihas ang itsura at mayroong napakamahal na uri kahit kristal ito, no? Ano ito? Ito ang ating pag-uusapan, mga ka-treasure hunter. Mayroon ba ito sa Pilipinas? So, yun nga, continue na naman tayo, no, sa pagbibigay ng mga impormasyon tungkol po sa mga kayamanang natural deposit o mga Yamashita treasure o ano pa mang kayamanan na na-preserve, no, na itago dito po sa ating bansa sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at saka Mindanao hanggang Sabah. So at ito nga, napili nga natin itong topic na ito tungkol sa mga bato, no, na mapagkamalan lang natin na ito ay ordinaryong bato, no, sapagkat marami ang mga ganitong klaseng itsura, no, lalong-lalo na sa nakatira malapit sa mga ilog or malapit sa mga karagatan sa baybayin, sapagkat marami po ang mga ganitong klaseng itsura at posibleng nakakita na rin kayo ng mga ganito, no, mga batong kristal, pero hindi ordinaryong kristal, sapagkat may iba't iba pong, no, tawag, no, sa mga ganitong klaseng kristal. Iba't ibang kulay, halos magkapare-parihas ang itsura ng mga kristal, no, mayroong mura, semi-precious at saka mayroong precious stones. So ito nga ating i-share sa inyo, no, ang isang napakamahal na uri ng batong ganito
na mapagkamalan natin na walang saysay, no? Maitapon lang natin o mailagay lang natin kung saan ibala sa tirador sapagkat bato nga eh. Para namang bubog lang, no? Kung titingnan natin, yan. Pero ito ay may tawag. May mga rear na mga bato. Pag sinabing rear, ito ay mahirap matagpuan. At kung ikaw lang ang nakatagpo nito, ay tsak yayaman ka o mag-iba ang buhay mo magbago. Ano ito? Mayroong mga batong ganito, no, na tinatawag na taphite, no? T-A-F-F, no? E-I-T-E. Taphite. Double F po yan. Yan po ay rare ng mga batong ordinaryong kristal, no? Na mayroon po siyang komposisyon na aluminum, magnesium, at saka beryllium. Yan pong tatlong yan ang kanyang composition, compound minerals na nakapaloob sa loob ng batong kristal. No? Kaya pag tinitigan natin, may pagka pinkish purple. No? May pagka parang violet na may pagka pink kapag sinilip natin ito sa flashlight. No? May shaded siya o shade na pink color at kapag tiningnan natin parang purple sa labas. At ito ay kapag tiningnan natin ay may mga kaparihas na batong sea agate. No, parang agate lang siya pag tiningnan natin. Sabihin nila agate lang yan, chalcedony lang yan. No? Kasi parihas lang naman ang itsura at may mga kanitong kaparihas ang mga batong taphite. So paano ba natin ma-identify, no, kung ano dito ang taphite? No, kasi matatagpuan lang naman ang taphite sa Asia. Kung di ako nagkamali sa Nepal, no, o Bangladesh. No, dalawa sa bansang yan, dalawa yan. Correct me if I'm wrong, no, kung mali ako. At doon sa Africa. Pero ang alam ko, mayroon sa Southeast Asia ito na kung saan hindi pa na-discovery at kabilang ang Pilipinas dito na napakaraming mga natural minerals deposit na hanggang sa ngayon ibang bansa ang tumutuklas. China ang tumutuklas, hindi Pilipinas kasi kulang tayo sa kagamitan at mga dalubhasa na tumitingin sa sarili nating kayamanan. Marami tayong mga bato pa na hindi pa nadidiskubre at posibleng may mga iba pang rare na bato na mayroon ang Pilipinas na nagkaroon na ang ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. Subalit hindi lamang ito matukoy at hindi mabibigyan ng presyo sapagkat wala tayong mga gemologist certified na nagbibigay ng presyo. Pumupunta pa tayo sa ibang bansa, no? Sa Singapore, Thailand, no? Myanmar, Hong Kong para magpa-gemologist, magpa-certify o magpa-presyo. Kasi mayroon tayong gemologist dito o sinusuri lang, no? Nagsusuri lang. Pagkatapos ay wala namang ibinibigay na presyong certified, no? Na para doon sa batong kanyang sinuri. So parang i-endorse pa tayo. Ipunta pa tayo sa ibang bansa para mabigyan ng presyo ang ating mga mamahaling bato. So magastos pa, marami pang proseso. Pero kahit ganun pa man ay kapag mahal, milyon-milyon dollars ang ating bato, ay gagastusan talaga natin. Gumagastos nga tayo sa mga walang kwenta, sa mga pagdidiging na hindi pa sigurado, lalong-lalo na sa mga precious stones. No? Kapag nakita tayo nito ay maganda gastusan. So ma-identified lamang natin ito, isang clue, no? Pinakamagandang clue ay sa kanyang tigas. Bukod sa kulay, ay sa kanyang tigas. Ang mga bato, tandaan natin, ay may hardness, scale, sukat, para doon ma-identify kung anong uring batong ito. Ang taphite po na bato ay mayroong tigas na
utso hanggang 8.5. So matigas po, mas matigas sa jade, no? At hindi po ito mai scratch ng basta-basta, kaya makinis, no? Makinis siya. Pero ang mga chalcedony at saka mga quartz, mayroon pong tigas lamang na 6, no, to 6.5, no? Yung iba 7. Depende po 'yon sa uri ng quartz. Sa mga quartz na kagaya ng amethyst, no, crystal quartz, clear quartz, ay may mga tigas na 7 lamang ito. So tandaan natin na ang taphite ay isa po sa tinatawag na rare, the most rare, no, na bato, kristal na mahirap mahanap, kaya mahal. Kapag rare ito, ay napakamahal na bato ang ating natagpuan. Ulitin ko, no? Mayroon po siyang komposisyon na 3 compound na minerales. Una, ang aluminum, pangalawa, ang beryllium, pangatlo po ay ang magnesium. So, yung 3 po na yan, combination po para po mabuo ang batong taphite, no? Taphite. Kaya siya mahal, no? Kasi medyo matigas siya, no? Scratch proof. Hindi naman scratch proof, scratch resistant, no? Hindi basta-bastang magasgas ng mga matutulis, no? Na ang nakakagasgas lang ay yung carbide, no? Yung mga liha, no? Unless yung diamond, hindi talaga nakakaskas na masyado ng mga liha yan. Medyo matigas, mas matigas. So, kahit na bato lang siya titingnan, no? Hindi natin ma-underestimate na ito pala ay walang kwinta unless na ito ay masuri natin yung tigas, no? Tigas, tandaan niyo yan. Kapag sobrang tigas, hindi magasgas masyado, no? Maring hindi diamond ito, pero rare na kristal, uri ng kristal. Ito ay tinatawag na taphite. Tandaan natin na pink, kapag sinilip natin sa loob, parang pink na shaded siya ng pink. At kapag tiningnan natin minsan parang violet, no, kapag sa dilim, no. At yung tigas, no, yung clue, kailangan umabot ng 8 o 8.5, no? Kasi ang mga agate at saka mga chalcedony, kasi kapareha sa mukha, ay nagagasgas kaagad, no? Nagagasgas ng mga matutulis yon. Kasi 6.5 o 6 ang tigas ng mga chalcedony o mga agate, ay mas matigas po ito. So doon natin ma-identify yung taphite, yung rare na bato na kristal, at saka yung mga ordinaryong bato lang. Yan, tandaan niyo yan, kasi isang clue yan para makatagpo kayo ng mga kayamanan. At kung tiyak ninyo, no, nagdududa kayo na ito ay taphite na talaga, mahal na talaga ito, ay magpalaboratory na kayo sa University of the Philippines. Diyan po ay may laboratory para makita niyo kung legit ba ito, no? Makikita niyo kung magnesium, aluminium at saka beryllium ang komposisyon nito, at kapag tiyak na lumabas sa certificate na ito ay taphite nga, doon na kayo magumastos, no? Doon na kayo magpa-gemologist para ma-certificate at maibenta kaagad. So hindi bara-bara na ipopost lang natin ito, taphite ito. Anong patunay mo? Anong certificate mo? Anong basihan dyan? Kumbaga sa lupa, magbibenta ka ng lupa, kailangan may titulo, no? Kasi gagastos ka ng milyon o mahal. So hindi po pwede yung sasabihin mo lang na, oh, magbenta ako ng ganito, automatic milyon-milyon ang gastos, tapos wala kang pinanghahawakang papel. Kaya po yun, tamang proseso, kasi hindi isda, no? Hindi bara-bara. Pwede siguro na bibilhin ng 500, 1,000, kung kahit di sigurado, maliit lang naman eh. Kung simpre naninigurado ang mga buyer, ay kailangan, no, ng certifications. Yun po yung ating payo dyan. So itong batong ito, no, ito ay example ng taphite. Nakuha ito sa Yamashita Treasure Hunting, nakahalo sa
simento, no, doon sa buhos. Medyo marami ito noon, pero naibenta ko na yung iba, no, black market lang. So hindi ko na hinahabol yung mahal, basta mabilisan. So tingnan nyo, parang pink yan kapag ka inano natin sa araw, no? Pinkish, no? May pagka-pink ito sa araw. Yan ang yan ang kuha ng taffet, yan may pagka-pink. Yan ang kulay niya. So yun lang po. Sana po ay nag-enjoy kayo. At sa mga nagsasabing New Year, hindi po ako naniniwala ng New Year. Araw-araw po ay panibago sa akin. Hindi po ako nagsiselebrate niyan. At hindi rin ako naniniwala ng Christmas dahil hindi po yan tunay, hindi totoo. Kasinungalingan. At kapag ito ay hindi totoo, ay hindi ako basta-bastang maniniwala lang. No? May basihan talaga. Kung magkakamali man, at least 5% to 10%. Hindi maabot ng 50% to 100%. So, sorry po sa mga nagsasabi o nag-greeting sa atin. Pasensya na po. Dahil iba po ang aking paniniwala. So, hanggang dito na lamang. Sana po ay nakapagbigay sa atin, sa inyo, ng kaunting idea tungkol po sa mga kayamanan na posibleng matutuklasan natin dito sa ating bansa. Thank you very much.